Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Banat Kabayan TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ko guys. Let's go! Ito po, no? Senator Ontiveros at saka si Coco Pimentel, butata po, no? Dito kay Inday Sara Duterte, yung pong gusto po nilang gawin. Gusto pong gawin ng Makabayan Black na supalpalin si Inday Sara sa kanyang confidential budget sa Office of the Vice President. Napatunayan po natin na kayang-kayang sagutin yan ni VP Sara. Siya mismo ang gustong sumagot ni Risa Ontiveros. Kinul po ni Inday Sara yung hamon. Siya mismo ang sumagot at napakaganda po ng mga pagkapahiya ng dalawang oposisyon na to sa Senado. Sayang, no? Hindi tayo nabigyan ng pagkakataon. Siguro naghahanap si Raul Manuel at si Franz Castro ng mga sayang, pinutol agad eh. Yan po pag-uusapan natin, yan lang po pag-uusapan natin, no? Tungkol po sa budget hearing ng Office of the Vice President at hindi po, wala pong courtesy itong mga oposisyon sa Office of the Vice President, pero mas maganda po yan para sa atin, mas nakilala natin kung gaano kahusay si Inday Sara Duterte. Sa mga hindi po nakapanood, wag po kayong mag-alala. Yung pong sagutan na yun, yung pong portion na yun, hindi na yung mga ibang intro, yun lang pong tanong ni Ontiveros at saka yung mga kasagutan ni VP Inday Sara. Alam po ninyo, ang haba, ang daming issue na ginawa ng Makabayan Black sa pagdadrama nila na bakit ayaw pasagutin, no? Lahat po ngayon ng issue tungkol po sa confidential fund ng Office of the Vice President. Sinagot po, personally si Inday Sara mismo ang sumagot. At nakita po natin kung paano po yung senador na may script na dala-dala, literal na binabasa yung kanyang mga katanungan, no? Ay unti-unti. Kung ako yun, kaya lang siyempre hindi lang halata. Pero ako halatang-halata ko na hindi umaayon yung script. Alam nyo kasi ang problema pag scripted ka, ito yung tanong mo. Ito yung expected mong isasagot. Ipapollow up mo yung tanong na naka-script na naman, no? Batay doon sa sagot niya na ina-expect mong isagot ni VP Sara. Yun po ang problema mga kapatid ng scripted. Magandang magtanong kasi babasahin mo na lang eh. Literal pong binabasa ni Ontiveros yung mga tanong niya. Meron ba namang hearing? Nakaharap sa iyo yung gusto mong tanongin na hindi mo nagawang wag magbasa? Nakakatawa, no? Very unsenatoriable like ang ginagawa nitong mga to. Okay, unahin muna natin yung mga pangyari, no? Ngayon po, mawawala na po ng dahilan ang media, kakampi nitong Makabayan Black, kakampi nitong mga dilawan at kakamping, mawawala na kayo, no? Ng katwiran na si Inday Sara Duterte ay hindi kayang sagutin yung confidential fund ng Office of the Vice President. Sinagot po lahat ng katanungan, naubos po sila. Yung script ni Risa Ontiveros, dahil hindi niya po maintindihan, yung sinasagot ni Inday Sara, wala doon sa script niya, tinutuloy niya pa rin yung script, kaya nakakaawa eh. Kung ako yun, kung ako Balatuba, tatanungin ako noon, Madam Senador, pwede po ba wag na po kayong mag-stick sa script niyo? Kasi ang layo po ng mga sagot ko dyan sa expected niyo sinasagot ko eh. Kaya tinitwist niya papunta ron sa script. Alam niyo ibig ko sabihin, bibigyan ko kayo ng halimbawa. Okay. Pero bago yan, eto muna. Sila Manuel na nagsasabi na hindi kayang sagutin, nagtatago sa saya, no? Yun yung sinasabi ko eh. Hindi naman kayo nagtanong. Dahil nga, ang pinoint out ko, may part 2 yun, sa panahon ng DepEd budget review. Nung budget review ng DepEd, nasagot yung mga tanong lahat eh. Di ba? At very organized po yung pagsagot ni VP Inday Sara. May tatanong ka, si Yusek ganun ang sasagot niyan. Sabi ko nga, kung tinanong nyo lang, nasagot na sana kayo. Actually, baka mas masaya pa kayo na hindi kayo nakapagtanong dahil hindi kayo nabubutata eh. Hindi katulad na nangyari rito kay... Mabait lang po si Inday Sara Duterte. Kung ako yun,
Madam Senator, mukhang wala naman sa script yung mga sinasagot ko. Mag-stick ka na lang sa sagot ko ng follow-up mo. Kasi pinipilit niyang ipasok eh. So wala na po yan. Yung inaarte po ni si Raulo Manuel, no? Si Raulo, Congressman si Raulo Manuel, wala na po yan. Nasagot na po. Lahat ng gusto nilang itanong, baka mas magaling pa script ni Risa Hontiveros eh. Okay, no po yun eh. Kahit may script ka po, dapat sa utak mo lang. O kaya may notes ka lang. Hindi verbatim. Alam niyo yung ginagawa ni Risa Hontiveros? Nakakaya po kung anong uri ka ng senador. Binabasa mo yung tanong sa script, nagaganon pa siya eh. Mahaba yung script eh. Anyways, isa-isahin po natin, no? Tinanong muna niya, nagbibigay siya ng dito huliin. Pag-usapan nila yan, scripted nga eh. Ito yan, di ba? Ano yung mga mandate ng Office of the Vice President, di ba? O yan, tapos, batay dyan sa mandate na yan, alam ko na yung pulukagad din ng script nila, batay dyan sa mandate na yan, bakit kinakailangan ng Office of the Vice President yung confidential fund? So, pag sinagot yan ni BP Sara, babanatan mo, di ba may confidential fund na yung confidential intelligence fund ng AFP, PNP, bakit mo pa kailangan? O, di ba? Tapos, pag tinanong niyan, ang isasagot, saan kayo kumukuha ng inyong mga intelligence, di ba? Kasama sa script yan eh. Susunod na matanong, saan kayo kumukuha ng intelligence? O, ang expected na sagot ni Hontiveros sa AFP tsaka sa PNP. O bakit nyo pa kailangan ng intelligence fund? Ganun po yun eh, di ba? Yan po yung ang gusto nilang palabasin. Bakit mo kinakailangan ng intelligence fund? Meron namang confidential intelligence fund. Yung AFP, PNP, yung NICA, lahat ng mga DND, diyan ka rin lang naman kumukuha. Hindi yun yung sinagot ni BP Sara. Malilito ka sa script. Ulitin ko ha. Ang script ni Risa Hontiveros, ang script niya, hindi po tamad, wala siyang kakayahan. Yun po ang pwede kong masabi. Ang script niya, ganito. Tatanungin mo, ano yung trabaho ng Office of the Vice President? Yeah. Asan sa mandate, asan sa trabaho mo yung kinakailangan mong magkaroon ka ng mga intelligence and confidential fund. Di ba? Tapos magsasabi. Tapos ang susunod mo, di ba saan ka kumukuha ng intelligence? Saan ka kumukuha? Ang posibleng sagot dapat sa AFP intelligence, DND intelligence, PNP intelligence, doon ka rin naman pala kukuha. Bakit mo pa kinakailangan? Ganun dapat yung script, di ba? Pahiya ngayon yung Vice President. Hindi ganun ang sagot ni Inday Sara. Una, tinanong, what is your mandate? Ang mandate po ng Office of the Vice President ay hahalili ako sa presidente ng Pilipinas pag siya'y natigok. Totoo naman eh, di ba? Totoo naman eh. Pero maliban sa trabaho na yan, yun yung trabaho ni Lenny. Yun lang po ang trabaho ni Lenny. Huwag na tayo mag-inartihan. Okay, pero maliban po sa tagahalili, kung sakaling may mangyari sa president, meron pa siyang ibang trabaho. Defense Secretary, NTF-LCAT, saka yung marami pa siyang mga ginagawa. Pagtulong, maraming humihingi ng tulong sa Office of the Vice President. Nagtatag pa siya ng mga 10. Tama yung kwenta ko noong una, hindi lang pala 6 eh. 10 yung satellite office ng mga Office of the Vice President. So, meron siyang trabaho na create niya para sa kanyang sarili. Innovation niya yun, di ba? Okay. So, yan yung trust niya. O kaya, ang sagot, ang tanong, saan mo gagamitin? Wala naman sa mandate mo yan. Di yung gagamitin ko po yung confidential fund para po, kasi ayun pa pala script ni Risa Hontiveros. Binasa niya talaga eh. Ito po ang paggagamitan ng confidential fund. Para maniniktik ka, titiktikan mo, di ba? Titiktikan mo yung tao, safe house. Ang iniisip niya, alam ko na script bakit ganoon eh. Bakit binasa niya yung Hontiveros yun? Kasama ba rito? Kasi ang akala niyang sasabihin ni Inday Sara, yung sinasabi natin, no? Na kaya may intelligence fund dyan para hulihin yung mga recruiter ng mga NPA, di ba? Di ba? Yan yung sagot natin eh. Hindi yun ang sinagot. Kasi pag yun ang sinagot ni Inday Sara, yan yung paggagamitan ng confidential fund ng BP. Tama yung script ni Tama yung script ni Hontiveros. Di ba trabaho na yan ng PNP tsaka AFP? Di ba magdodoble lang? Bakit mo pa kinakailangan? Hindi po yun yung sinagot ni Inday Sara eh. Ang sinagot niya, kailangan namin ng confidential fund kasi para protektahan yung mga trabaho ng Office of the Vice President. Nagbigay ng halimbawa si Inday Sara Duterte.
Aktual na halimbawa, may nagpapanggap na galing siya sa Office of the Vice President, nanluloko ng tao. O yun, di ba? Aktual yun. So, ang ginawa nila, ginamit nila yung confidential intelligence fund, minanmanan nila yung tao, nadakip nila yung tao, at napakulong nila yung tao, nakasuhan. Dahil nakakasagabal yung tao na yun sa trabaho ng Office of the Vice President. Ngayon, ito po. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.